XP-Lane counter hero para lumamang ka sa katapat mo. Kapag may kalaban kang Guinevere, ang gandang i-pick ng Masha. Lalo na meta na ulit siya. Easy counter lang. Kapag kasi natatanggalan ng life bar si Masha, nawawala agad yung mga crowd control ng nabibigay ni Guinevere. Lalo na yung ultimate niya. Kaya hindi ka niya makokombo. At kaya mo siyang ma-one hit kapag may item ka na. Sunod na magandang i-pick sa Guinevere ay si Alice. Dahil 1v1 ng strength ni Guinevere, kayang isustain ng isang Alice. Basta mapapatama mo lang lagi yung first skill at second skill mo. I-regen mo lang to. At siya pa ang malulugi sa'yo. At dahil tank type na nga yung isang Alice, hindi ka kayang combohin ng Guinevere. Ang sunod natin na kakounterin ay si Benedetta. Arlott talaga ang number 1 panapat sa Benedetta. Timing lang talaga ng paggamit ng second skill sa minion para maiwasan yung dash skill ng isang Benedetta. At kapag wala ng second skill yung Benedetta, sobrang lalamang na si Arlott. Hindi ka na niya madadodge. Ang paalala ko lang sa'yo, iiwasan mo makipag 1v1 kapag wala kang minion. Uutakan mo lang talaga. Sunod na counter kay Bene ay si Sisi. Madaling mapopok ng isang Sisi ang Benedetta dahil mas mataas yung mobility nito. At kapag naman gustong lumapit ni Benedetta, magse-second skill lang yung Sisi. Kaya lalamang talaga sa poke kahit anong mangyari. Ang sunod na magandang i-pick kay Bene ay si Pobius dahil ang daming dash ni Bene is stuck sa Pobius. Lalo pa ngayon, nabuff yung Pobius. Kawawa talaga ang Benedetta lalo na kapag nakipag 1v1 sa laning. Ang isunod nating counterin ay si Yusong. Masya din ang counter sa kanya. Nare-reset kasi yung passive stack ng Yusong kapag natatanggalan ng buhay ang Masha. Di lang yan nahihinto rin yung heal back ng isang Yusong. Kaya pwede kang makipagsabayan. Tapos sa late game, kawawa pa to sa'yo. Ang sunod na magandang i-counter kay Yusong ay si Sora. Kapag walang panakas or combo ang Yusong, ang bilis i-burst ng naka-thunder na Sora. Aantayin mo lang talaga na mag-dash para wala na siyang pang-ilan. Kapag yung Yusong naman yung gustong kumombo, madali lang din maiiwasan ng thunder form ni Sora. Kaya sobrang lamang talaga. Ang sunod na counter kay Yusong ay si Xborg. Sobrang laki ng advantage ni Xborg dito. Lalo na melee at required lumapit ng mga skills ng Yusong. Madali lang mapopo ng isang Xborg. Ang sunod nating counterin ay si Derot. Si Lapu ang isang nagpapahirap sa kanya. Once kasi namatalo na ni Lapu yung Derot, nang lalambot to sa kanya. Lalo na sa early game. Kakayanin ka lang ng Derot kapag may dalaw na. Sunod na counter kay Derot ay si Xborg. Counter ata sa lahat tong si Xborg. Lalong-lalo na sa mga melee. Wala kasing magagawa. Hahayaan mo na lang talaga na maprito ka. Ang sunod nating counterin ay si Masha. Alice ang number 1 na counter sa kanya. Ang tip ko lang, kapag mag-aalis ka kalaban ng Masha, dapat ubusin mo muna ang health bars ng Masha. At lagi ka lang papalag kapag may minion ka. Kapag ginawa mo to, no match sa'yo si Masha. Ang sunod na counter kay Masha ay si Xborg. Lugi na sa pokan, hindi ka pa kayang isolo kill ng isang Masha. Bukod kasi sa may beraga ka na, meron ka pang immortality na binubuo sa kanya. Ang kaka-counter naman natin ay si Sisi. Arlott ang number 1 enemy niya. Parehas silang malakas sa poke. Pero kapag may minion, mas lalamang ang Arlott sa microhan. Hindi lang yan kapag nag-a-aggressive yung isang Sisi, kayang-kayang iwas-iwas ng Arlott sa tower. Kaya maiilang talaga na makipag 1v1. Ang isa pang magandang i-pick sa Sisi ay si Guinevere. Malakas sa 1v1. Madali ka ring makakapag-in at makakapag-out. Basta i-maximize mo lang yung second skill mo. Ipangharang mo to sa mga basic attack ni Sisi. Kasi hindi niya yun nakokontrol. Sunod nating counterin ay si Arlott. Dahil madami to ulit dash, si Pobius ang best counter sa kanya. Parang kakampi mo si Arlott kapag nag-Pobius ka. Kasi bibigyan ka niya ng madaming passive. Kaya ang sarap ng buhay mo kapag Pobius ka. Sunod, si Masha. Madaming nadadali sa passive ng Masha. Nawawala kasi yung passive ng Arlott kapag natanggal yung life bar ng Masha. At ito ang madalas na reason kung bakit nawawala ng dash ang isang Arlott. Magugulat na lang siya. Wala nang pang-out at pang-sugod sa kalaban. Sunod na counter sa Arlott ay si Alice. OP ang Alice sa early game. Basta didikit ka lang sa minion. Napakalakas mo mag-sustain at mahihirapan ang isang Arlott. Gusto pa naman ng Arlott, lagi siyang dumidikit sa minion. Kaya sobrang mapapahirapan mo sa lane. Ang sunod nating counterin ay si Pobius. Ang naisip ko dito ay si Tamus. Wala gaanong dash. Tatayuan lang din ng Tamus kapag tumalon ang Pobius. Dahil 1v1 ang strength ni Tamus, bagay na bagay i-pick kapag may Pobius kang kalaban. Pero para kayong naglolokohan kapag ginamit ito. Kasi dalawang makunat yung naglalaban. Sunod na magandang i-pick sa Pobius ay si Xborg. Dahil walang panakas, ang bagal pa maglakad, para ka lang talagang nagluluto ng barbecue. Ang sunod natin kakaunterin ang pangbansang XP-Lane, si Lapu-Lapu. Sisi ang isang nagpapahirap sa Lapu-Lapu. Kaya kasing mapresent sa early game. Level 4 pa kasi lumalakas si Lapu. Pero kahit level 4 na yung isang Lapu, kayang-kaya lang i-dodge ng isang Sisi. Kaya kung 1v1 yung pag-uusapan, lamang na lamang talaga si Sisi. Sunod na magandang i-pick sa Lapu ay si Benedetta. Kaya
kaya mong i-dodge yung mga skill na binibitaw ni Lapu. Kapag nga nag-stun siya, dahil matagal, parang siya pa yung may stun mo. Pero dapat, more on micro ka kapag Benedetta. Hindi ka talaga dapat makikipag-duel. Tatakbo-takbuhan mo lang talaga hanggang maines. Sunod si Tamus. Kung ayaw mong tumakbo, mag-Tamus ka kapag may Lapu. Kaya mong tayuan kapag may ultimate ka. Lalo na kung Vengeance ang gamit mo. Madali mo lang din mapapalo yung isang Lapu kasi wala naman siyang masyadong panakas. Kaya kung mahilig kang makipag-B1, mag-Tamus ka na sa Lapu. At ang huli nating kakounterin ay si Sora. Sa Valentina, natatakot si Sora kasi napakadaling counterin. Yung Valentina kasi pwede mag-purify. Samantalang yung Sora, parang ang word niya gamitan nun. Parang ang word niya kapag hindi siya flicker. Kaya sa spell pa lang, lamang ka na. Hindi lang yan mas mabilis pa yung cooldown ng ultimate mo kaysa dun sa may-ari mismo. Kaya sobrang mabobosit mo talaga. Ang sunod na counter kay Sora ay si Guinevere. Basta marunong ka lang talagang gumamit ng passive nito. Sobrang dali mo lang mahuhuli si Sora kasi wala siyang skill na pang-clear sa minion. Talagang lalapit siya. At kapag naman nag-underperm yung isang Sora, sobrang lambot nito at madali lang matutunaw ng ultimate ni Guinevere. Kahit hindi mo natalunan, basta kompleto yung stocks mo sa Guinevere, aangat agad yung Sora. Kapag cloud form naman siya, may pang in and out ang Guinevere at may pang dodge pa ng skill ni Sora. Kaya sobrang lamang ka talaga. Ang sunod na counter kay Sora ay si Lapu. Sobrang OP ng second skill ni Lapu. Kapag naka-ultimate ka, kayang-kayang isustain ang Thunder Form ulti ni Sora. Pero yung ulti mo, hindi kayang isustain ng Sora. At yun lang, sana hindi na kayo malugi pagdating sa hero. At sabihin nyo na rin to sa mga XP lane na kakilala nyo. Sana may matutunan kayo. Sana makatulong!